Eman's POV. Narinig ko pa lang ang pinapagawa niya ay naduduwal na ako. Ngayon pa na nakatingin siya sa akin at gusto niyang inumin ko ang watermelon shake na may bagoong alamang. Napalunok ako sa tingin ko ay pinagpapawisan ako. Hindi ko talaga kaya, amoy pa lang, hindi na kaya ng sikmura ko. Love, okay lang ba na hindi ko inumin? Tanong ko sa kanya. Ayaw mo ba? Bakit? Malungkot na tanong niya sa akin. Love, kasi... Okay. Malungkot na sabi niya. Akmang tatayo siya kaya mabilis kong kinuha ang baso't dahan-dahan ko tong ininom. Chiefy, wag mga inumin yan. Di ba ayaw mo? Hindi ko na talaga kayang lasa. Mabilis akong tumakbo papunta sa lababo't doon ko nilabas ang lahat ng pwede kong ilabas. Nagmumuga ko pagkatapos ay tumingin ako sa asawa ko. Nakita kong umiiyak ito kaya mabilis akong lumapit para yakapin siya. Why are you crying, love? Malambing na tanong ko sa kanya. Kasi naiinis ako sa sarili ko. Kasi alam ko na hindi mo gustong inumin pero pinilit mo yung sarili mo. Dahil takot ka na magalit ako. I'm sorry, Chiefy. Kahit ako hindi ko maintindihan ang sarili ko. Sorry talaga. Umiiyak na sabi niya sa akin. It's fine. Lahat gagawin ko para sa'yo. Ayoko na nagagalit ka sa akin. Mahal na mahal kita. Nakangiting sabi ko sa kanya habang pinupunasan kong mga luha niya. Chiefy, mag-toothbrush ka na dun. Ang baho ng hininga mo. Sabi niya sa akin. Mabaho ba, love? Pero ikaw naman na may gusto nito. Pabiro na sabi ko sa kanya. Hindi lang naman ako, kaming tatlo, Chiefy. Nakangiti na sagot niya sa akin. Akyat muna ako sa itaas, love ha. Hindi ko na kaya, parang nasusuka na naman ako. Paalam ko sa kanya. Okay, Chiefy. Kaagad akong tumakbo paakyat sa silid namin. Mabilis akong pumunta sa banyo para mag-toothbrush at magmumug ako ng mouthwash. Kaagad kong tinapon ang dati kong toothbrush at pinalitan ko na ito. Inamoy ko rin ang mabuting bibig ko. Masasabi ko na isa ito sa mga ginawa ko na talagang maaalala ko habang buhay. Pero dahil mahal na mahal kong asawa ko ay kaya kong gawin ng kahit na ano. Hindi ko kaya na maging malungkot siya. Naligo na rin ako dahil ngayon kami pupunta sa bahay nila Leroy. Paglabas ko'y nakaupo ito sa kamat, hawak ang tiyan niya. Napangiti ako dahil ngayon pa lang ay excited na ako na makita ang mga anak ko. Matagal ko ring pinangarap to. Lalo na noon ay nasasabik akong malaman kung buntis na ba siya o hindi. Ang buong akala ko ay anak namin ni Eloy sa anak niya. Flashback. Bro, nakuha ko ng resulta ng DNA test. Sad sa akin ni Leroy sa kabilang linya. Thanks bro. Diretso ako dyan ngayon. Sabi niya pa sa akin. Okay bro, thank you. Sagot ko sa kanya. Habang hinihintay ko siya'y kabado ako. Hindi ko alam ang gagawin ko kung sakaling tunay ko nga itong anak. Alam ko na lalo kung masasaktan ng asawa ko kapag akong tunay na ama ng anak ni Eloisa. Matyaga ako naghihintay sa may pintuan para salubungin ang pagdating ni Leroy. Bumukas ang gate at kitang-kita kong pagpasok ng sasakyan niya. Lumabas ang kaibigan ko at naglalakad papunta sa akin na may dalang envelope. Here bro. Aniya sa akin sabay abot sa akin ang envelope. Thanks bro. Saad ko sa kanya at kinuha ko sa kanyang envelope. Napabuga ako ng hangin. Nandahan-dahan ko itong binuksan. Kabado talaga ako habang kaibigan ko'y tahimik lang. Nang mailabas ko ng papel na naglalaman ng resulta ay kaagad ko itong binasa. Shit, ang bobo ko. Ang tanga ko. Nagpupuyos ako sa galit dahil 0% ang nakalagay sa resulta. Relax bro. Pagpapakalma sa akin ni Leroy. Hindi ko matanggap bro. Nang dahil sa katangahan ko nasaktan kong asawa ko bro. Hindi ako ang ama. Saad ko sa kanya. Sabi ko na nga ba na hindi ikaw. Noon pa man wala na akong tiwala sa babaeng yun. So what is your plan now? Tanong niya sa akin. Hayaan natin silang maniwalang anak ko to. Help me bro. I need a positive result of this DNA test. Alam ko na si Albert ang ama ng anak niya. I need to act na hindi ko alam. Saad ko sa kanya. Okay bro. Sabi niya sa akin. Thank you bro. Alam ko na marami na akong utang sa'yo pero babawi ako kapag gumaling na ako. It's okay bro. Ang maibalik mo ng maayos si Eunice ay magiging masaya na ako dahil yun ang nais ng asawa ko. Nakangiting sabi niya sa akin. Nagpaalam na sa akin si Leroy. Ako naman ay tinawagan si Eloisa. Kailangan kong gawin ito. Hahayaan ko silang isipin na tanga ako. Humanda kayo sa akin. Ako mismo magiging bangungot niyo. Saad ko sa sarili ko. And the flashback. Love, tawag ko sa kanya. Yes, Chiefy. May sasabihin sana ako sa'yo. Kabadong sabi ko sa kanya. Ano yun? It's about Eloisa. Anong tungkol sa kanila? Kasi baka bigla silang pumunta dito. Sagot ko sa kanya.
Bakit sila pupunta dito? Sabihin mo na nga sa akin, ikaw bang ama ng anak niya? Naiinis na tanong niya sa akin. Love, listen to me. Hindi ako. May ginawa lang kasi ako. I want them to believe na hindi ko alam na niloloko lang nila ako. Kaya hinayaan ko siyang paniwalaan at tinanggap ko na anak ko ang anak niya. Gusto kong isipin nila na wala akong alam. Sabi ko sa kanya. Ayoko na maglihim sa kanya kaya sinabi ko na sa kanyang plano ko. Tahimik lang naman siyang nakikinig sa akin. Kaya kinakabahan ako dahil hindi ko alam ang nasa isipan niya. Okay, kung ano man ang gusto mong gawin, hahayaan kita. Ang mahalaga maging tapat ka sa akin. Ayoko na sikreto. Ayoko na hindi mo sinasabi sa akin ang lahat. Sabi niya sa akin kaya mabilis ko siyang niyakap at hinalikan. Thank you, love. Ready ka na ba na pumunta sa bahay nila Micaela? Tanong ko sa kanya. Opo, Chiefy. Sobrang excited ako. Kamusta na kaya sila? Sigurado akong sasermonan na naman niya ako. Natatawang sabi niya sa akin. Muntik na nga ako eh. Galit nga siya sa akin. Natatawang sabi ko sa asawa ko. Alam ko, dahil kapag galit yon, talaga namang nakakatakot. Minsan nga naawa na ako kay Kuya Leroy. Natatawang sabi niya sa akin. Habang nagbibihis kami, nagkakwentuhan kami. Kahit nasa biyahe kami, nagkakwentuhan pa rin kami. Tuwing kasama ko siya ay parang hindi kami nauubusan ng topic. Kaya lalo ko minamahal ang asawa ko. Pagkarating namin kila Micaela ay sinalubong niya ng isang mahigpit ng yakap ang asawa ko. Umiiyak ang dalawa kaya nagkatinginan na lang kami ni Leroy sabay ngiti sa isa't isa. Noon ay iniisip namin na balang araw ay magkikita-kita kami magkakaibigan at masayang magkakwentuhan ng mga asawa namin. Pero alam ko na hindi pa yun mangyayari sa ngayon dahil alam ko na may kanya-kanya pa kami mga problema. Siguro 10 years from now ay masasabi ko na lahat kami maayos na. Salamat naman na to kay na kayo. Dahil kapag pinabayaan ka pa ulit ng lalaking ito ay ako na mismo totoda sa kanya. Saad ni Micaela na ikinatawa naming lahat. Baby, huwag ka naman ganyan sa kaibigan ko, sabi pa ni Leroy sa kanya. Anong hindi? Palibhasa pareho talaga kayo ng best friend mo. Matari na sabi pa ni Micaela sa kaibigan ko. Naku ate, kalma ka lang dahil this time gagamitin ko na talaga yung samurai na binigay mo sa akin. Natatawang sabi ng asawa ko, kaya napangiti na lang ako. Willing naman ako magpasaksak love, basta ganun ka rin sa akin. Hoy, yung bibig mo itiko mo nga yan, kung ano-ano na lang ang lumalabas, saway niya sa akin. Noted po Mrs. Chief, natatawang saad ko sa kanya. Kumain kami at masayang nagkwentuhan. Pagkatapos ay umuwi rin kami kagad, pero habang papalapit kami sa gate ay nakita namin na meron kaming bisita. Hinawakan kong kamay ng asawa ko dahil alam ko nang nag-aalala siya ngayon. Eunice POV. Napabuga ako ng hangin dahil pinapakalma kong sarili ko. Hinawakan ni Emma ng kamay ko at sinasabing kumalma lang ako. Na nasa tabi ko lang siya kaya wala akong dapat ipangamba. Alam ko na mahirap humarap sa mga taong mapagkunwari pero pipilitin kong sarili kong kumilos ng normal. Nang makapasok ng kotse namin sa loob ng gate ay unang bumaba si Eman. Nakangiti siya habang binubuksan ng pinto ng kotse. Inalalayan niya akong bumaba. Kitang-kita ko kung paano nalaki ang mga mata ni Eloisa nang makita niya ako. Alam ko na hindi niya inaasahan na babalik ako. Alam ko rin ang nasa isipan niya ngayon. Eunice, buntis ka? Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. Oo, at si Eman ang ama, sagot ko sa kanya. Gusto kong ipagmalaki sa kanya na anak ni Eman ang dinadala ko, hindi katulad niya na fake. Sigurado ka bang siya? Tanong niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya ng ubod ng tamis kahit na nakakainsulto ang tanong niya sa akin. Oo naman, hindi naman ako malandi para pumatol sa iba. At 100% sure ako na siyang ama ng mga anak ko. Proud pa na sagot ko sa kanya. Simple siyang umirap na para bang hindi naniniwala sa akin. Pero who cares? Wala akong pakialam sa kanya. Stop questioning my wife dahil sigurado akong anak kong nasa tiyan niya. Nanahimik siya bigla noong si Emma nang nagsalita. Sorry, mahinang sambit niya. Alam ko naman na labag yun sa kalooban niya. Pumasok kami sa loob ng bahay habang inaalalayan ako ni Eman. Chiefy, nauuhaw ako, saad ko sa asawa ko. Okay love, pumasok sa kusina sa Eman at naiwan kaming dalawa ni Eloisa sa sala. Ako naman ay tahimik lang at wala akong naisabihin sa kanya. Hindi ko gusto na makipagkamustahan sa katulad niya. Bakit bumalik ka pa? Matari na tanong niya sa akin. Hindi akong bumalik, hinanap at ibinalik ako ng asawa ko dito dahil akong mahal niya. Kami ng mga magiging anak niya. Kalmadong sagot ko sa kanya. Mahal ka man niya, hindi mababagong katotohanan na may anak kami. Puno ng kumpiyansa sambit niya. Gusto kong matawa pero pinigilan ko lang ang sarili ko.
Ngumiti na lang ako sa kanya dahil alam ko sa sarili kong totoo. Nakangiting binigay sa akin ni Emma ng tubig nang makainom na ako umupo siya sa tabi ko. Why are you here? Kalmadong tanong ng asawa ko kay Eloisa. May laro kasi sa school yung anak natin, baka pwede kang pumunta? Tanong ni Eloisa sa asawa ko. When? Sa Friday, sagot naman niya. I can't promise na makakapunta ako, may lakad kasi ako, kami. Sagot ni Eman sa babae. Mas importante pa ba sa anak natin? Nagpapaawa talaga siya. Talagang pinapaniwala niya sarili niya na anak ni Eman ang bata. Desperada na talaga siya. Ang sarap niyang patalsikin sa pamamahay namin. Pero hahayaan ko ng asawa ko dahil alam ko na plano siya at ayoko itong sirain. May lakad kami ni Eunice pero susubukan kong pumunta, sabi ni Eman dito. Alam ko na nagsisinungaling ang asawa ko dahil wala naman talaga kaming lakad na dalawa. Eunice, ibigay mo na sa anak namin ang araw na yon. Hindi na nga kami nakikihati sa oras mo kay Eman kahit yun lang sana. Lakas loob na sad niya sa akin. Sorry pero mahalagang lakad namin. Narinig mo naman ang sinabi ng asawa ko na susubukan namin pumunta. Kaya sana maintindihan mo yon. Hindi ko naman pinagkaitan ng karapatan ng anak mo pero sana maisip mo kung sinong legal dito. Nakangiting sabi ko sa kanya. Nakita ko kung paano siya namula. Alam ko na galit na siya sa akin pero wala akong pakialam. Ano siya, gold? Para pagbigyan ko. Siya lang ang nagpapahirap sa sarili niya at sa anak niya dahil pinapalaki niya ito sa isang kasinungalingan. Tumayo na ako at umakyat na ako sa hagdanan. Gusto pa sana akong alalayan ni Eman pero pinigilan ko siya. Okay lang ako, Chiefy. Tapusin niyo na lang pag-uusap niyong dalawa. Saad ko sa kanya. Thank you, love. Malambing na saad niya sa akin. Tumuloy na ako sa itaas. Pagpasok ko sa silid namin ay humiga na ako sa kama namin. Hinihintay ko na umakyat si Eman. Habang hinihintay ko siya kinuha kong phone ko at hinanap kong phone ko. Hello, pwede ba tayo magkita bukas? Tanong ko sa taong kausap ko. Pumayag naman siya. Ang kailangan ko na lang gawin ay magpaalam sa asawa ko. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko ito nagagawa. Kailangan ko talaga siyang makausap. Kung kinakailangan na pumunta ako sa bahay niya ay gagawin ko. Ilang sandali pa'y pumasok na sa Eman. Nakatingin lang ako sa kanya habang nagbibihis siya. Love, baka matunaw na ako niyan. Pabirong saad niya sa akin. Ang gwapo mo po kasi. Pabiro ko na lang din nasabi sa kanya. Nakita ko na namula siya. Kaya napangiti ako dahil halatang kinikilig na naman siya. Minsan natutuwa ako kapag inaasar ko siya. Gustong gusto ko talagang maging malambing sa asawa ko kaya kahit sa ganito man lang ay magawa ko. Ngayon na maayos na kami ay sisikapin ko maging mabuti at maging mas maunawain pa na asawa sa kanya. Chiefy, tawag ko sa kanya. Yes, love. Bukas pupuntahan ko si Albert. Sana'y hayaan mo ko. Pagbibigay alam ko sa kanya. No, hindi ako papayag. Kontra niya kagad sa akin. Pero kailangan ko, kaya sana hayaan mo ko. Pangako mag-iingat ako. Pero love, kontra pa rin niya sa akin. Just trust me, kahit ngayon lang, hayaan mo ko, Chiefy. Pakiusap ko sa kanya. Narinig ko ang malalim niyang paghinga. Alam ko na nahihirapan siya. Alam ko rin na hindi talaga siya papayag, pero gusto ko talaga itong gawin. Pumayag ka na, alam ko na hindi niya ako sasaktan. Magtiwala ka sa akin, Chiefy. Alam kong ginagawa ko. Dagdag ko pa para kumbinsihin siya. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ng asawa ko. Unti-unti ko nilapit ang mukha ko sa kanya, tinalikan ko siya sa labi. Naramdaman kong kamay niya sa likod ko. Kaya napangiti ako. Bumitaw ako pero hinabol niyang labi ko. Hinalikan niya ulit ako. Pagkatapos ay pinagdikit niyang noo naming dalawa. Basta mangako ka na magiging okay kayo ng mga anak natin. Hindi ko talaga kakayanin kapag may mangyari sa'yong masama. Sa inyo na mga anak natin. Aniya sa akin. Promise, Chiefy. Nakangiting saad ko sa kanya at niyakap ko siya. Okay, pero kapag hindi kita makontak sa loob ng isang oras, ay susugod talaga ako doon. Aniya sa akin. Opo, nakangiting sabi ko sa kanya. Ang plano ko'y ilihim sa kanya pero hindi ko pala kaya. Ayoko siyang bigyan ng alalahanin. Ayoko rin na magsinungaling sa asawa ko. Dahil hindi ko nais na masirang pagsasama namin na pinipilit naming ayusin at pangalagaan. Katunayan ay magpapasama ako kay Gemma para pumunta doon. Hindi rin naman ako pupunta ng mag-isa. Dahil baka kung ano pang gawin sa akin ni Albert, mas mabuti pang sigurado. Natulog na kami ng asawa ko. Maaga akong gumising para ipaghanda siya ng agahan. Pupunta kasi siya sa presinto dahil babalik na ulit siya sa trabaho. Napag-usapan na namin ito at pumayag ako dahil
Alam kong mahal niya ang trabaho niya, kagaya ng pagmamahal niya sa akin. Kapag trabaho niyang pag-uusapan, ay lumalabas lang nakabitakot ang trabaho niya ang legal wife. Ingat ka mamaya, love. I love you. Malamig na bulong niya sa akin habang yakap niya ako. Opo, kaya sige na, umalis ka na at baka malate ka pa. Nagpaalam na siya, tinalikan niya ako. Nang makaalis na siya, nag-ayos na rin ako. Dadaanan ako ng kaibigan ko dito sa bahay. Pagdating ni Jam ay kaagad kaming bumiyahe papunta sa bahay ni Albert. Pagkarating namin sa bahay niya ay pinagbuksan kami ng isang babae. Nakatakip ang mukha niya, pero na magtamang mga mata namin ay nagulat ako dahil parang pamilyar sa akin ang mga mata niya. Parang nakita ko na siya dati, hanggang sa nakaupo na kami sa may couch ay hindi ko maalis ang tingin ko sa babae. Miss, ano pangalan mo? Hindi ko mapigilang hindi siya tanungin. Ha? Hindi na niya natuloy ang sasabihin niya dahil biglang dumating si Albert at pinaalis na niyang babae. Pero nakasunod pa rin ang tingin ko sa babae hanggang sa biglang lumitaw sa alaala kong katulad ng kulay ng mga mata niya. Siya kaya si... What brings you here? And you're pregnant? Hindi makapaniwalang tanong kagad sa akin ni Albert. Yeah, I'm pregnant. Nandito ako dahil may tatanong ako sa'yo. Tanong ko sa kanya. Ano yun? James, pwede mo ba muna kaming iwan? Tanong ko sa kaibigan ko. Okay, dun muna ako. Nakangiting sagot sa akin ng kaibigan ko. Nang makaalis na si Gemma ay nanatili ako nakatayo. Anong itatanong mo? Tanong niya ulit sa akin. Ikaw ba? Ikaw bang dahilan kung bakit nagulong buhay namin? Ikaw bang nasa likod na nangyari kay Eman? Tanong ko sa kanya. Eunice, it's not me. Wala akong alam sa sinasabi mo. At bakit mo ko tinatanong ng ganyan? Nagkabalikan na ba kayo? Depensa niya kagad sa sarili niya. Ganyan ka ba talaga kasinungaling? At oo, nagkabalikan na kami. Hayaan mo na sana kami. Kinuha mo ng lahat sa kanya, pero kulang pa ba? May inis na sa boses ko. Kulang pa. Mabilis na sagot niya sa akin. At anong kulang? Ikaw, kinuha ka niya sa akin. Hindi kumukurap na sagot niya sa akin. Hindi ko na kayang pigilan pang sarili ko't sinampal ko na siya. Hindi lang isang beses kundi 3 magkakasunod. Lahat na lang ba kukunin mo sa kanya? Kaya ba gumagawa ka ng mga bagay na nakakasakit sa kanya? Puno ng hinanakit na tanong ko sa kanya. Oo, dahil siya na lang palagi. Kaya binala ko siyang ipapatay na lang para maging akin ka. Simula nung nakilala kita, ibinaliw mo ng sistema ko. Lihim kitang pinapabantayan hanggang sa dumating siya sa buhay mo. Galit ako sa kanya dahil gusto siya ng mga babae na gugustuhan ko. Eunice, ginawa ko yun dahil sa'yo. Baliw ka na. Ang babaw ng mga dahilan mo. Kailan ka ba titigil? Kailan? Hindi ko maiwasang hindi sumigaw sa sobrang galit ko sa kanya. Kapag wala na siya, sagot niya sa akin habang blankong ekspresyon ng mukha niya. Huwag na huwag mong gagalawin ang asawa ko dahil hindi na ako mananahimik pa. Sa tingin mo wala akong hawak laban sa'yo? Hindi mo gugustuhin na kalabanin ako, Albert? Buong tapang nasad ko sa kanya. What do you mean by that? Puno ng pagtataka na tanong niya sa akin. Itigil mo ng mga maling gawain mo. Huwag mo nang sirain ang buhay ng mga tao at lalo ng buhay namin ng asawa ko. I'm warning you. Huwag mo na siyang pakialaman dahil ako makakalaban mo. Matapang nasad ko sa kanya. Gusto kong ipakita sa kanya na hindi ako takot sa kanya. Hindi mo ako matatakot, Eunice. Sayang lang dahil minahal pa naman kita. Nakangising saad niya sa akin. Okay, sabi mo yan. Pero tandaan mo sinabi ko. Huwag mo nang pagtangkaan ang buhay ng asawa ko. Kinamumuhian kita at huwag mo nang dagdagan pa. Uuwi na ako. Gusto ko lang talagang malaman ng totoo mula sa'yo. Ngayon ay mas lalo kong mamahalin ng asawa ko. Sayang lang dahil minahal kita bilang kapatid ko. At yun ang pinagsisisihan ko. Nakangiting sad ko bago ko tinawag ang kaibigan ko para umuwi na kami. Habang palabas kami naririnig namin ang malakas na pagmumura ni Albert. Pero wala akong pakialam sa kanya. Mas mahalaga na nalaman ko ng katotohanan. Na narinig ko mismo sa bibig niya. Okay ka lang ba? Nag-aalala ng tanong sa akin ni James. Okay lang ako. Nakangiting sagot ko sa kanya. Sa totoo lang ay pinipigilan kong sarili kong magalit. Pero sa loob-loob ko'y para kong sasabog sa sobrang galit ko kay Albert. Hinatid ko sa Jama at nagpasalamat ako sa kanya dahil sinamahan niya ako. Pagdating ko sa bahay ay wala pa si Eman. Ang tanging kasama ko lang ay si Manang. Ngunit nagpaalam rin siyang lalabas dahil may bibilhin daw siya. Tumawag sa akin si Eman. Tinanong niya kung may gusto akong kainin. Love, sigurado ka bang gusto mo yun? Hindi ko talaga alam kung saan ako kukuha ng durian na walang amoy. Sagot niya sa akin sa kabilang linya.
Maghanap ka po. Malay mo meron. Nakangusong saad ko sa kanya. Okay po, hahanap ako. Sagot niya sa akin. Thank you, Chiefy ko. Malambing na saad ko sa kanya bago ko ibinaba ang phone ko. Kinuha kong laptop ni Eman at hinanap kong flash drive ko. Nang makita ko'y kagad kong sinalpak sa laptop, sinilip ko kung naroon pang mga files ko. Napangiti ako dahil kompleto pa lahat. Mabilis ko tong pinasa kay Ate Micaela. Siya lang ang alam ko na po pwede kong pagkatiwalaan tungkol sa bagay na to. Makuha man sa akin to'y alam ko na may kopya pa rin ako. Nagring ang phone ko at nang silipin ko'y inaasahan ko si Ate Micaela. Huminga ako ng malalim bago ko sinagot. Hello po ate. Eunice, ano to? Tanong niya kagad sa akin. Pakitago yan ate. Eunice, hindi ko nais na may mangyari sa'yo kaya mag-iingat ka. Sinabi mo na ba ito sa asawa mo? Tanong niya sa akin. Hindi pa po pero sasabihin ko rin sa kanya. Hindi pa ngayon ate. Sa tamang panahon ay sasabihin ko na sa kanya. Marami pa siyang inaalala ngayon at alam ko na kapag dumating ang araw na kailangan niya to, ay malaking tulong ito sa kanya. Sagot ko kay ate. O sige, sasabihin ko ito sa kuya mo pero please lang, alagaan mo sarili mo, lalo na magkakaanak na kayo. Hayaan mo na kay Eman ang mga bagay na ganito. Kilala kita at alam ko matigas ang ulo mo. Opo ate, sorry po kung pinag-aalala kita, pero wala siyang gagawin sa akin ate, lalo na sa asawa ko. Saad ko kay ate. Sana nga Eunice, dahil kapag ikaw ang sinaktan niya, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Thank you ate. Sige na, magpahinga ka na dyan. Huwag ka na magpaka-stress dahil makaka-apekto yan sa dinadala mo. Paalala niya sa akin. Opo, huwag kang mag-alala, stress-free po ako. Pabiro saad ko sa kanya. Stress-free ka pang nalalaman. Masungit talaga tong si ate pero mapagmahal siya kaya idolo ko siya. Nang maipasa ko na sa lahat ay tinabi ko na ulit ang flash drive sa drawer dito sa side table. Bumaba na ako para gumawa ng merienda namin. Sakto rin dahil nakabalik na si Manang. Gumawa lang ako ng turon pero naiinip ako dahil wala pa rin si Eman kaya tinawagan ko na talaga siya. Chiefy, ang tagal mo. Nainip na sad ko sa kanya. Love, baka hindi ako makauwi mamaya. Kumunot kaagad ang noo ko sa sinabi niya. Pakiulit nga yung sinabi mo, utos ko sa kanya. Love, kasi ano? Ano? Pupunta kasi ako sa Davao. Anong gagawin mo sa Davao? Putol ko sa ano pang sasabihin niya. Maghahanap ako ng durian at baka doon ako makahanap ng walang amoy. Sagot niya sa akin. Umuwi ka na ngayon din, utos ko sa kanya. Pero wala akong nabiling durian. Sagot niya sa akin. Hayaan mo na yung durian. Mas hindi ako makakatulog kapag wala ka sa tabi ko. Sabi ko sa kanya. Really, love? Nahihimigan ko na masaya siya sa narinig niya mula sa akin. Opo, kaya umuwi ka na ngayon, saad ko sa kanya. Coming, love. Pabirong saad niya sa akin. Tumawa ako pero biglang nawalan tawa ko dahil sa lakas ng kalampag sa may gate. Chiefy, parang may tao sa labas ng gate. Kinakabahan na saad ko sa asawa ko. Shit, magtago kayo sa safe room. Itulak mo lang mga libro sa office room ko. Kahit anong mangyari, ay huwag kayong lalabas hanggang sa makarating ako. Ani niya sa akin, pero mas lalong lumakas ang kalampag sa gate. Naririnig ko na parang pinupupok nila to. Hanggang sa may nakita ko isang taong umakyat na sa bakod namin. Inalalayan ako ni Manang. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Natatakot ako para kay Manang. At sa mga babies ko na nasa tiyan ko. Inaasahan ko na ito, pero masyado pang maaga. Sino kaya ang mga taong nais makapasok sa bahay na kinaroroonan ni Eunice? Ano kayang gagawin ni Albert ngayong pinagbantaan siya ni Eunice? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.